beloved Boss Mike Cervera. Eto na nga mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos ay pumayag na. Nako, Sara Duterte, mabubunyag na ang tinatagong sandamakmak na kayamanan. Totoo kaya ito? Pasok! Tana ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbubukas ng tax records at bank documents nina Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Patay, mga kababayan, paano na ito ha? Mel Rodrigo, paano na ito ha? Romnick. Jocelyn Borbon, paano na ito? Ang Pangulong Bongbong Marcos na mismo ang siyang nagpahayag na sige na, pahintulutan na natin para sa kagustuhan ng marami nating kababayan, maging transparent tayo. Ibunyag ang tinatago na mga records sa BIR ni Sara Duterte. Lagaw! Alam nyo, bago yan mangyari, gumaganito pa si Sara. Bago pahintulutan ng Pangulong Bongbong Marcos yan, meron pang paandar. Kaya tuloy na, bubuli. Yan na. Yan na. Ito na. Wala kaming away ni BBM. Hindi pa wala akong problema sa kanya. Kita nyo mga kababayan ko? Narinig nyo yun? Narinig nyo yun ha? BMB family ha. Shoutout sa inyo lahat. Paring Joby. Isabel Penspan. Sabi niya, wala daw silang away ni Pangulong Bongbong. Wala daw. Wala. Sabi niya. Ayan, tingnan nyo. Bagong-bago lang yan, ha? Baka sabihin na naman ng mga DDS, matagal na yung video na yan. Nakita nyo naman yung malaking mukha niya. Yung short hair na buhok niya. Ayan, mga kababayan ko, kita nyo? Ulitin natin, ha? Catherine, BMB, Katrina Love, love ko kayong lahat ng mga BMB family, ha? Si Reza Force family. Siyempre, lalong-lalo na yung aking M. Cervera forever. Mga forever ko na yan. Kung pwede ko nga lang pakasalan lahat. Pakakasalan ko lahat yan Di ba, Teresita Tan, ano? Ito na. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kasiraulo tong hayop na to. Sabi ba naman mga kababayan, Miracles Vlog, wala daw siya problema kay Pangulong Bongbong. Wala kaming away ni BBM. Hindi pa wala akong problema sa kanya. Kita nyo? Narinig nyo? Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya. Nakuha nyo mga kababayan ko. Samantalang gigil na gigil tong mga ito Di ba? Gigil na gigil. Kaya lang, biglang bumait nung malaman na aaprobahan ang huling pag-aproba para nga pala daw mapabuksan yung kanyang mga records. Si Pangulong Bongbong Marcos pala. Kaya biglang bumait ang tanga. Ngayon, mga kababayan ko, wala silang away, kaya siya gumagawa ng away. Ito na, baby. Ano ba yung baby Porchaga? Shout out. Ayan na nga, sige na. Pagbigyan na nga natin si baby Porchaga, ha? Shout out mo kami. GA, family, GA family, sa lahat ng GA or GA family, shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Nakuha niyo mga kababayan yung ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, infinity, Si Sara Duterte, baliw talaga to. Vince? Biruin mo yung away-awayin nila si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos biglang magsasalita ito na karaka-raka. Karaka-raka. Bigla sasabihin niya, wala akong problema kay BBM. Wala akong, di ba? Wala.
Oo, ganun. Puta. Wala kaming away ni BBM. Hindi wala akong problema sa kanya. Oo. Maliwanag, di ba? Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya. Putang ina mo! Ibalik lang natin sa kanya yung pagmumura niya. Ano sabi niya? Oh. Puta ina ninyong lahat! Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Di ba? Naalala niyo? Sino nakakaalala nun, ha? Oh, di ba? Sino nakaalala? Minumura mo ngang hayop ka. Di ba, no? Ha? Oh, 40 watts. Ano? Tayo to si Sara Duterte. Oo, nakakatawa na lang to mga kababayan ko eh. Oh, kaya ngayon, mga kababayan ko, yung mga kakamping, binabanatan siya. Oo. Oy, mga didis. Oh, kami. Oh, tong si Derek Freddy tsaka si Nyulo, nakukuha na yung mga salita ang hinuhugot ko sa lumang baol, ano? Sabi na, Boss Mike, ano ba yung sinasabi mong ikaw ang daan, ang katotohanan? Ang hindi maniniwala sa iyo ay maliligaw. Ginamit nila kahapon. Oo, mga DDS, makinig kayo sa akin, ha? Ako ang daan, ang katotohanan. Ang hindi maniniwala sa akin, maliligaw. Kaya pag naniwala kayo kay Maharlika, sa grupo ng mga banateros, maliligaw kayo, maniwala kayo mga DDS kayo, nililigaw kayo sa katotohanan. Ay, kita nyo ito, oh. Di ba, Jing Martin? Ano? Marilo, oh. Misiso, oh. Di ba, no? Tignan nyo ito, oh. Glyceria, oh. Di ba, mga kababayan? Pasita, oh. Oh, sige, ito na, banatan nyo. Wala kaming away ni BBM. Hindi wala akong problema sa kanya. Wala siyang problema kay BBM? Oo daw. May bumait, nalabas na yung bank record. Di ba? Sa mga hindi ko nakakakilala, si Pati Bao. Opo, ha? O, di ba? Kahapon pala, nagkita kami ni Krista, no? Nagkasalubong kami sa hallway. Si Krista, di ba? Kakamping din. Oh. Alam nyo, dapat ganun. Walang kulay-kulay. Di ba? Kaya, alam nyo, ako, kahit DDS makasalubong ko, mahal nila ako, mga kababayan eh. Bakit? Wala ito. Ito ano lang ito, mga kababayan eh. Discussion lang ito eh. Di ba? Oh, pero pag nagkita-kita tayo, magyakapan tayo. Ba? Tama, mga kababayan? O, yung mga DDS, Di ba? O, yung mga kakamping, nagyayakapan kami. O, baka gusto nyo, yung mga DDS naman, makipagbingbangan kayo kay Nyulo tsaka kay Derek Freddy. Di ba? Mga kababayan ko, yakapan tayo ba? O kaya, kung ayaw nyo kay Derek Freddy at saka kay Nyulo, gusto nyo kay Takero. Di ba? Ay! Eto na, pakinggan nyo mga kababayan, huli na to. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya. Wala siyang problema kay BBM? May bumait, lalabas na yung bank record. So ayan, mga kababayan. Bumabait naman pala si Sara pagka... Wala, wala na, Lori Wayland, yung mga yan kailangan. Mga walang respeto naman yung mga yan Yung mga DDS, wala respeto yan. Tingnan nyo nga si Sara, muntik pang madulas kung mabanggit yung kabit ng asawa niya. Di ba, no? Eto na, balikan na natin. Etong,
etong balita na ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi napigilan sa pabebe ni Sara Duterte, ano? Hindi napigilan ng pabebe ni Sara Duterte yung pagdesisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na pabuksan ang BIR records o yung mahiwagang box na naglalaman po ng BIR records, ng AMLAC reports, at ng kanyang iba pang mga dokumento, mga kababayan. Pasok! Tanan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbubukas ng tax records at bank documents nina Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Ang hakbang na ito ay kasunod po ng deadline ng hanggang ngayong araw na lamang na binigay po ng impeachment court para maisumite yung mga nasabing dokumento na una nang pinaserbinan. Pero inyo kahapon lang pala yung deadline, no? Kahapon na yung deadline, ano? No? Di ba? Si Ananyada, sabi, delikado yan, Sir Mike. Mga demonyo yung mga DDS. Talaga ba, demonyo? Alam nyo, minsan, tabi-tabi nyo yung mga bata, minsan maging adventurous naman kayo. O minsan, kailangan maging adventurous kayo sa pakikipagbengbang. Try nyo yung mga kaaway. Di ba na? Uy, lami-lami ba? Di ba no? Lami yun. Ito na. Try nyo. Maging adventurous kayo. Makipagbengbangan kayo sa mga kaaway nyo. Di ba? Di ba? Pag nag-aaway kayo ng mga jowa at asawa nyo, di ba? Ang pinakamasarap yung away, tapos pagkatapos nun, magbabati, magbebengbang, gano'n. Ewan ko ba? Tama na nga, aga-aga. Kayo talaga kasi nag-gaslight kayo eh. Ito na. Ito na. Pasok. Oy. Ruth Castañeda. Oy, makinig ka, ha? Pasok. At kahit hawak na ng Senado ang mga naturang financial records, ang Defense Legal Team naman ni VP Sara tumanggi munang magkomento. Patay. Hindi na ho nagkomento yung pong yung pong depensa, yung mga abogado ni Sara, mukhang kukunin pa ho yung opinion ni Sara dito. Mukhang kukunin pa yung opinion ni Sara. Tingnan mo, nag-gaslight talaga. Di ba? Sabi ni Erdida sa Martino, pero masarap yan, di ba, boss? Ay! Try nyo lang, syempre. Kayo naman, ito na. Pasok! Bakit kaya? Kayo, mga kababayan ko, tingin nyo, bakit kaya ayaw magkomento ng mga abogado? Etong mga ito, atat na mag-object ito. Di ba? Etong mga ito, atat na na sumagot. Kahit nga hindi tinatanong, sumasagot Pero dito, sa mga bank records ni Sara Duterte, etong mga AMLAC reports, etong BIR reports, PECWA, nako mga kababayan parang tameme sila. Bakit kaya? Bakit kaya tameme sila? MCS. 'Di ba? Ninya, Bilya. Nakakapagtaka to, Marilyn. Bakit kaya bigla silang tumameme? Reynaldo Manawis. Samantala, apuradong-apurado itong mga ito na bida-bida. Nakuha nyo mga kababayan ko? Mukhang may something dito mga kababayan. Delia Rosario, si Reza Force. Di ba? Cookie eater. Ayun.
Paki-comment nga dyan, ha, Mona Luis. Paki-comment nga dyan, ha. Oo, sino yun? Si Red Canuts. Oo, ha. Oo. Paki-comment, Miss Au, kung ano masasabi nyo dyan. Dahil ako'y nagtataka, bigla silang nanahimik pagdating dito sa bank records. Nung una, pinipigil-pigilan nila ito eh. Ang tagal nilang niyoyoyoyoyo. Ang tagal nilang hinaharang-harangan. Bakit kakailangan pang ilabas yan? Hanggang umabot na nga ho ang botohan ng mga senator judge. Di ba? Na ang daming mga nagsabi na bakit kailangan pambuksan. Ayaw kong buksan. Vote no ako dyan. Vote yes ako dyan. Di ba mga kababayan ko? Nako. Mukhang medyo, mukhang marami tayong makikita. Mukhang marami tayong, malalaman dito. Baby Chad, oo. Sheni Mastril, Lori Wayland, di ba? Maria Salinas, Alice Manalo. Naku, ewan ko kaya. Mga kababayan, baka makita nyo yung titulo ng luneta dyan. Pipito taas, hindi kaya? Makita natin ng titulo ng luneta. Hindi kaya napatituluhan na yung luneta, mga kababayan, Hindi kaya pati yung Manila Bay, yung Dolomite Beach, baka may titulo na, ng mga Duterte yan. Nako! Ibang klase, no? Mga kababayan, ito na. Report mula kay Madeline Villar Moratillo. Laman ng mga kahong ito ang tax records at bank documents ni na Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Mans Carpio. Ngayong araw ang ibinigay na deadline ng impeachment court para maisumite ang mga nasabing dokumento na una nang ipinasabpina. Pati Manila Suden may titulo. Ay, gina talaga mga kababayan. Sumasakay din Ayop ka, Jojo Chavez. Sumasabay din kayo. Ito na, tuloy. Kasama sa mga dokumentong ito maging records ng mga negosyong iniugnay sa mag-asawa. May kaugnayan ng mga ito sa aligasyong hindi umanuma ipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Oo nga. Sabi ni Palace Press, hindi nga maipaliwanag Biruin ninyo. Saan ka naman nakakita na buong 3 buwan, 4 na buwan nagta-travel si Sara? 'Di ba? Walang negosyo kung hindi siomay lang. Ano ang negosyo ni Sara? 'Di ba? Kaya mga kababayan, nakakapagtaka saan nyo kinukuha yung inyong ginagasto papunta na dahig, papunta ng Japan, Korea, Kuwait, Qatar, Malaysia, Singapore, Germany, Ireland, Netherlands, Barcelona. Walang yan mga kababayan Saan yun galing yung mga pera na yun? Sige nga ho mga kababayan. Wag niyong sasabihin bakit si President Bongbong Marcos. Mayayaman na yun noon pa. Alam nyo ba, eto mga kababayan ko kailangan ko ba sabihin ito? May nakapagsabi sa akin na malapit na talagang sobrang daming mga noon pa. Mga bata pa tayo noon. Sandamakmak ang investment ng pamilyang Marcos sa mga kung ano-anong mga kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo. Kita nyo noon nung mga sila mga ano pa noon mga private citizen sila noon.
O ewan ko na lang ngayon, baka mamaya nabili na ni Pangulong Bongbong yung Mars. Di ba? Eh sila Sara Duterte, ano lang ang ano? Baka lang kanila na yung yung Dolomite Beach, kanila na yung Luneta, yung Manila Sunga. Di ba? Yan yun mga kababayan eh. Alam natin yan, kita nyo? Kaya walang pagdududa. Ang tanging pagdududahan mo, yung isang mayor na naging presidente na hayok sa kwarta. Galit na galit sa pera. Kita nyo? Meron ng palabas sa YouTube. YouTube Panoorin nyo yung yung drug war, mga kababayan ko Yung palabas na drug war, promote natin. Pinagbibidahan yan ng alin? Ng anak ng ating kaibigan, na si Herbert Bautista. Si Mayor! Sa mga taga Quezon City, wag niyong kalimutan kung tumakbo. Halimbawa, ang si Bistek, si Mayor Bautista, Herbert Bautista. Huwag niyong kalimutan suportahan niyo yan. Solid na loyalista yan. Di ba dito muna tayo. Bago natin mahabang usapin yan si Mayor Herbert Alam niyo ba 'yon? Nako. Panahon pa ng Apo Lakay, nandyan na yan sa Malacanang, sumusuporta. Anyways, ang nakakapagtaka, Sara Duterte, saan mo kinukuha yung maraming kwarta na ginagastos nyo? Magkano lang naman ang sweldo sa pagiging presidente mo? Di ba? O baka naman pinagagastos mo ang mamayang Pilipino sa kapritsyohan mo. Di ba? Ako, mas naniniwala ako, mas mayaman pa si Lori Wayland sa'yo. Kita mo naman, buhayin ako rito. Sara Duterte, para sabihin ko sa'yo, ang sustento ko kay Lori Wayland, 6,000 plus. Magkano na dollar ngayon? 6,100, 6,100 plus, yan ang aking sustento araw-araw. Punta ka Switzerland. Puro naman kayo ganyan. Pagka nandyan na ako, hindi naman kayo nagpapakita. Dami kayong ganyan, punta ka dito, punta ka dito. Nung nandoon na ako, wala na, nga. Hindi naman ako magpapalibre sa inyo. Ewan ko sa inyo, di ba? Hindi ako magpapalibre. Ang nais ko lang, kayo yung mga... Ang nais ko lang, kamusta kayo, mayakap kayo, di ba? Ganon. Di ba? Yun lang yung akin. Seryoso, Walang halo. Walang mali. Walang mali siya, sa mga babae. Walang mali siya, makayakap, di ba? Makadaw upang palad, ganon, di ba? Makamayan, kahit mga lalaki kayo, yayakapin ko kayo. Ganon lang, wag na kayo yung nag-iisip kayo ng may iaabot, may ibibigay, wag. Tatanggihan ko yan. Maniwala kayo. Ewan ko lang kay Jen Angeles, baka tanggapin niya. Di ba no? PBBM lang malakas. Di ba? Wag na, pagka nag-imbita kayo, mag-imbita kayo, sige tuloy. Officer Claire Castro, binigyan na ng go signal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Tapos na ang laban, mga kababayan. Binigyan na ni Pangulong Bongbong Marcos ng go signal ang BIR para mag-release ng mga kailangan sa pag-iimbestiga dyan sa impeachment trial. Sa paglilitis pala, hindi pag-iimbestiga. Paglilitis sa impeachment trial dyan sa Senado, mga kababayan. Sa mga taga-Taiwan, mainit ba ngayon dyan? Hindi, tanong ko lang, mga taga-Taiwan, mainit ba yung klima ngayon dyan? Mainit? Baka mainit, kung malamig dyan, baka bukas nandiyan kagad ako. Mainit, malamig, paki-comment yung mga taga-Taiwan.
Oh, ito. Oh. Isumite ang tax records ni na VP Sara at mister nito sa impeachment court. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Correct. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan. At dapat lang ang Pangulong Bongbong Marcos kailanman ay hindi niya pagkakait. Malabado, mainit daw. Wala. Diba, no? Hintayin muna natin mapunta sa likod, sa reha, si Sara Duterte. Diba, no? Alam nyo, sa totoo lang, no? Nakakainis yung yung mainit at saka sobrang lamig, no? Mga kababayan, yung mamamasyal ka, magta-travel ka, no? Siguro naman maunawaan nyo ko sa mga travelers o nasa mga lugar na ganito, sobrang init. Kita nyo sa Qatar, mga kababayan ko, no? Nasubukan ko yung sobrang init. Siyempre, malamig yung hotel. Paglabas mo, para kang nasa impyerno. Sobra yung init, mga kababayan ko. Doon lang ako nakaranas ng ganung kainit na parang sinusunog ka na, no? Nasubukan ko rin yung sobrang lamig. Diba? Dito sa Las Vegas, sobra init. Nako! Kaya ayoko pumunta ng ganito Ayokong umalis-alis. Diba, no? Pachuchay, ano? Sakit, katapat niyan. Init at lamig, diba? Nasubukan ko yung sobrang lamig na lugar na pinuntahan ko yung boundary ng China at saka ng Russia. Grabe, mga kababayan ko. Ang sakit sa katawan. Yung lamig niya, mga kababayan ko, kahit 5 patong yung damit mo, kahit naka-windbreaker ka, kahit yung ano ba yun? Yung basta yung parang heater na damit, wala, hindi ubra. Sa sobrang lamig, mga kababayan, kakatamad. Parang gusto ko lang doon sa kwarto, mga kababayan, at ayaw kong lumabas. Parang doon sa mga lugar na gano'n yung kung gusto mong, yung mga unang mga linggo at buwan ninyong dalawa, yun yung mga mas sarap puntahan kasi wala kayong gagawin kundi kain, tulog, bang-bang lang. Di ba na? Ayan, tuloy. Sa ating mga kababayan. Tumanggi namang magkomento ang defense team ni VP Sara. Sa ilalim ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan ng approval ng presidente bago buksan o suriin ang kahit anong tax documents. Patay. Sinang-ayunan naman mga kababayan Sinang-ayunan. Senior na kasi si boss. Oo, senior ako pero nakaka-3 pa ako. Di ba? Maylin, Maylin Saribay. Thank you naman po dyan kamusta po dyan sa Canada. Kita-kita tayo soon, ha? Kita-kita tayo dyan sa Canada. Sa mga taga-Canada, maglilibot kami. Sa totoo lang, ha? Basta yan, mag-uumpisa na ng September, October, November, December, January, February, March, April. Di ba? Doon na mahinto sa April kasi susunod nun mainit na. March, April, May. May, mga kababayan, nasa UK kami ni Jen. Honeymoon kaming dalawa. Diba, no? Maylin na Saribay. Gusto ko makapunta ng Canada. Ang Canada naman kasi, mga kababayan, para sa konting kaalaman, kapag ka US visa holder ka, pwede ka nang mag-apply through electronic visa dyan sa Canada, di ba, mga kababayan ko? Netski, baka naman pwede ba? Kita-kita tayo dyan sa Canada. Pagpunta namin dyan sa Toronto, tapos diretso kami Vancouver, Okay ba yun, Lori Baylan? Toronto, Vancouver, di ba? Di ba? Maganda Canada. No more visa. Hindi.
kailangan US US visa holder ka. Hindi ka po pwede na diretso parang Hong Kong yung pupuntahan mo. Parang Taiwan, hindi ganon. Kailangan meron kang US visa. Oh, 'di ba? Tapos pwede kang kumuha ng through electronic visa na para magamit mo papuntang Canada. Kasi nung nagpunta ako ng Australia, mga kababayan ko, ganun din, electronic visa din sa Australia. Basta nga kasi kapag ka meron ka ng US visa, iba na dating nun eh. Oo, iba. Pag may US visa ka, malupit. Di ba, no? Okay ba? Tama ba, Pachuchay? Oo. USA passport po kasi. Pag USA passport, yon pwede. Pero kaming mga Philippine passport holder, kailangan may visa ka. US visa bago ka makakuha ng electronic visa. Okay? Okay ba? Eto na. Pumalag naman ang Malacanang sa kritisismo na politically motivated ang ginawa Ay, sino taga Canada rito? Puta, parang gusto ko pumunta bukas ha. Sino taga Canada? Sino taga Canada? I-comment nyo kung sino, press 1. Tapos kasunod ng press 1, ano ang mga magagandang lugar sa Canada? Kahit 1 linggo lang, mga kababayan ko. 1 linggo lang. Oo, 1 linggo. Gusto kong gumasta ng gumasta eh. Kasi hindi pa rin ako nakaka-move on sa pagkawala ni Mima. Parang gusto kong gumasta at gumasta, libangin namin yung mga sarili namin. Si Rain, no? Si Rain, si Lisa, sino? Sino pa? Si Marie, ayun. Si Hey Xiaobao, Alberta. Dami pala ganon. Niagara Falls. Saan yung Niagara Falls? Montreal? So, ibig sabihin, sige, ako nang bahala. Niagara Falls pala, Blue Mountain. Ako, ganda pala dyan, Vancouver, Canada. Niagara Falls. Talaga? Sabi ni Edelberto Gabas, dito ka tumira sa akin, Boss Mike! Sorry magkita na lang tayo sa coffee shop. Tatapatin ko kayo. Maraming mga nagme-message. Mas komportable po ako na nasa hotel na pinagsisilbihan ako ng mga ibang lahi. Di ba? Ganon, mga kababayan, ha? Kaya tayo, magkita-kita na lang sa labas para hindi tayo maabala pare-parehas. Hindi ko kayo maabala. Pero maraming salamat sa pagmamagandang loob. Na-appreciate ko yan. Pero sinasabi ko na mga kababayan, mas, komportable ako na nasa hotel, ganon, Mura lang naman ang hotel. Diba? Mura lang yung hotel, oo. Diba? Diba, Mamita Startalk, Tim Horton tayo, magkape. Kita nyo, diba? Sige, Reyna. Ito na. Cubic. Talaga. Maganda rin dyan. Ay, Morena. Jacket. Mainit. Hindi, okay na yan. Mainit dito sa Japan. Okay na yan. Manatili kang kulay green para mas nakikita naming member ka. Ano ka ba? Yan po si Yussi Claire. ng Pangulo. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, lagi sasabihin nila, politically motivated. Yan. Madeline Yan ang problema, mga kababayan ko eh. Pag may tinatamaan, politically motivated. Lagi, ganon. Politically motivated. Yan lagi ang reklamo. Una nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, ano bang sinasabi niyong politically motivated? Mga kababayan may kadugtong pa yan Yusek, nasaan ka? Pakita ka. Yusek, pasok. Lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan,
Oo. walang saysay, Oo. useless, Oo. at nonsense. Kita nyo? Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration Oo. dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis Oo. sa ICC. Mm. Tandaan din po natin, uulit-ulitin natin, ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Correct. Kita nyo mga kababayan, no? Yung mga dides, mag-isip nga kayo ha. Noong 2017, nung sinampa yung kaso ni Digong na ginagawa ngayong issue ni Sara Duterte, hindi na nga natin alam kung ano talaga gusto ni Sara, no? Sala sa init, sala sa lamig. 'Di ba? Oo. O, 'di ba no? Ganun din ako. Ay, parehas tayo. Ganyan talaga. Oo. Pero na-appreciate ko yung mga nagmamagandang loob. Feeling ko, parang na, alam niyo yon yung, uy, importante tayo sa kanila. Thank you doon. O, 'di ba? Ay, maaari siguro pumunta ng bahay nila, mananghalian, mag-agahan, maghapunan, pas uwi na, ganun, ano? Pero yung mananatili, mga kababayan ako, baka pagsawaan nyo ako. Di ba na? Eto na mga kababayan ko. Ang kaso ni Rodrigo Duterte ay taong 2017 na isampa, kung saan ang Pangulong Bongbong Marcos ay pribadong mamayang Pilipino siya. Hindi siya vice-presidente, hindi siya presidente, hindi senador, at hindi politiko. Walang katungkulan. Nung sinampahan ng kaso ng grupo nila Senator Trillanes yan, anong alam ni Pangulong Bongbong Marcos dyan? Wala. Bakit ngayon kayong mga DDS sinisisi ninyo si Manong Bongbong namin? Di ba dapat ang sisihin ninyo si Digong mismo? Tama, mali. Ngayon, tinitira nyo na kesyo tuta ang Pangulong Bongbong Marcos, kesyo tuta. Ang Trillanes ng ICC. Tuta nila ang ICC. Paano nangyari maging tuta nila yung ICC? Sabi ko nga kahapon, abay mga kababayan ko 125 na bansa ang membro ng ICC. At tayo, ang Pilipinas ay hindi na membro. Kung hindi, di ba mga kababayan ko, tinanggal, umalis na tayo dyan nung panahon ni Digong dahil sa sobrang takot niya na mangyari sa kanya. Yung alin, yung ganyang kahinatnan niya, nangyari pa rin kahit wala na tayo. Bakit? Nagawa niya ang krimen nung panahon na hindi pa tayo nawawala. Nung membro pa tayo ng ICC, kaya yun ang naging basihan. Ang tanong ngayon ng mga natin, sa mga DDS na bobot tanga, bakit ang Pangulong Bongbong ang sinisisi ninyo? Di ba? Dapat si Digong mismo. Parang kay Marcoleta. Tama, mali? Parang kay Marcoleta. Si Marcoleta, tignan ninyo, ang sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos, laging sinasabi political, persecution. Laging ganun. Di ba? Politically motivated, laging ganun. Sila naman ang may gawa. Si Manong Bongbong ba yung nagnakaw? Si Manong Bongbong ba yung tumanggap ng 75 million galing sa mga donasyon na hindi mo inayos? Di ba mga kababayan ko? Walang kinalaman si Manong Bongbong sa bigayan, tanggapan ng pera. Nasasabihin nila kasalanan ni Manong Bongbong. Putang ina, nandun ba si Pangulo nung tinanggap nyo yung mga sandamakmak na pera na yan? Nandun ba si Pangulo? Pangulong Bongbong, nung sinampahan ng kaso, si Rodrigo Duterte. Ang problema ni Rodrigo Duterte, presidente ka na, hindi mo pa nagawan ng paraan. Yang mga magiging problema mo na yan.
Tapos lahat to kasalanan ni Manong Bongbong natin. Walastik walang Diyo talaga. Habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Ay. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Iyan na nga yung sinasabi natin. Wala eh. Walang kinalaman, wala ngang power, wala sa politika. Ordinaryong, pribado, private citizen, mga kababayan, ano? Ha? Ex-nobali, ano? Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Iyan. Maliban tumupad sa batas, Rosemary, Rosemary, ano to? Ibon? Mali ba yun, mga kababayan? Kayo na sumagot. Mali ba ang tumupad ang Pangulo sa batas? Di ba yun naman ang dapat tuparin ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang nakasaad sa ating mga batas, sa ating mga konstitusyon? Nalugi, ewan ko, I dislike bread, mga kababayan, napakaliwanag nito. Di ba? Ano? Tuloy. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Correct! Nadali mo, Atty. Claire. Walang ibang sisisihin kung hindi, Amial. Yung si Digong mismo, yung tatay niya mismo. Gina Narvasia. Wala eh. Itong mga ito, Maria Teresa, Rasa naghahanap lang ng masisisi. Oo, JM, punta ka UK, oo. Mayo, tanda mo yan, Mayo. May, Dahil sa mga pag-amin nito, na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Nakaw! Kasama ang ibang mga Kita nyo? Umamin na pumatay at nagpapatay si Digong. Inamin niya eh. Di ba parang si Rodante? Walang pagkakaiba to kay Rodante, mga kababayan, na inamin nila mismo yung kanilang mga kasalanan. Tapos ngayon kasalanan naman ni Pangulong Bongbong? May rasahan, Di ba? Yan yun, mga kababayan ko. Kaya Sara Duterte, tigil-tigilan mo na yan. Perpetrators. Oo nga ni Evangeline Camilosa, November. Ay. Malamang ay ikanalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan. So, muli, ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan. Sinungaling nga niyan. Sinungaling talaga yan. Si Sara Duterte, di ba? Yung sinabi niya na uuwi na daw yung tatay niya na sinakyan lahat ng mga vlogger nila. Ayun, mga kababayan, napaso silang lahat. Ngayon, nag-aaway-away yung mga vlogger. Di ba? Useless, baseless, nonsense. Nonsense, useless, baseless. Walang katotohanan. Walang katotohanan, useless, baseless, nonsense. Kita niyo, mga kababayan? Our beloved Boss Mike Cervera.